Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa halaga ng isang tao? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapaalala sa ating lahat na ang tunay na ginto, kung minsan, ay nagkukubli sa anyo ng isang basurang itinatapon lamang natin. Sabi nila, huwag daw husgahan ang isang aklat sa pabalat nito. Ngunit paano kung sa araw-araw na pagmamadali natin sa buhay, ang paghusga ang siyang nagiging pinakamadaling paraan para mabuhay? Paano kung ang taong hinusgahan, sinaktan, at iwinaksi mo ay may hawak na kapangyarihang yayanig sa buong mundo mo? Ito ang kwento ni Tala at Amihan. Ito ang kwento ng Ang Basurang Ginto. Walang lugar ang paulit-ulit na pagkakamali sa Synagtech Solutions, Ginoong Ramos. Ang boses ni Tala Marasigan ay kasing lamig at kasing talim ng salaming bumabalot sa kanyang opisina sa ika-20 palapag. Mula roon, tanaw niya ang buong lungsod ng Hiraya, isang syudad ng mga pangarap na walang puwang para sa mga palpak. Nakatayo sa harap ng kanyang mamahaling mesa ang isang lalaking nasa katanghalian na ang edad, nakayuko ang ulo at nanginginig ang mga kamay. Miss Marasigan, pakiusap po. Bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. May pamilya po akong binubuhay. Pinag-krus ni Tala ang kanyang mga braso. Ang suot niyang puting blazer ay walang kahit isang lukot. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang perpektong bun, walang kahit isang hiblang naliligaw. Siya ang larawan ng kapangyarihan at kontrol. Ang pamilya mo ay responsibilidad mo, hindi ng kumpanya. At ang trabaho mo ay ang maging asset, hindi liability. Malinaw na hindi mo na yon nagagampanan. Tumayo siya, isang hudyat na tapos na ang usapan. Kunin mo na ang iyong mga gamit. Ang final pay mo ay ipapadala na lang sa'yo. Security. 2 gwardiya ang pumasok at marahang inalalayan palabas ang umiiyak na si Ginoong Ramos. Isinara ang pinto at muling tumahimik ang opisina. Napabuntong hininga si Tala at naupo sa kanyang silyang gawa sa malambot na katad. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, minamasahe ang kanyang sentido. Isa na namang araw, isa na namang problema. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Hindi ito ang company phone sandan niya, kundi ang personal. Nakita niya ang pangalan ng Hiraya General Hospital. Agad na nawala ang tigas sa kanyang muka at napalitan ito ng pagkabalisa. "Hello!" sagot niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Good morning! Is this Miss Tala Marasigan? Calling from the billing department po," sabi ng boses sa kabilang linya. "Follow up lang po namin yung outstanding balance ni Mrs. Elena Marasigan. 2 months na po itong due, ma'am." Napahigpit ang hawak ni Tala sa telepono. "I know. Sinabi ko nang babayaran ko. Nagkakaproblema lang. Can you give me until the end of the month?" "Ma'am, pasensya na po. Pero final notice na po ito. Kung hindi po kayo makakapag-down ng at least 50% by the end of this week, we might have to—" "Don't you dare say it!" Putol ni Tala. Ang lamig sa kanyang boses ay nagbalik. Ngunit ngayon ay may halong desperasyon. "Huwag na huwag ninyong sasabihing ititigil niyo ang gamutan ng nanay ko. Gagawa ako ng paraan. Basta huwag niyo siyang pababayaan." Binaba niya ang tawag nang hindi na hinintay ang sagot. Napasandal siya sa kanyang upuan at sa unang pagkakataon ngayong araw, ang perpektong maskara ni Tala Marasigan ay nagkaroon ng lamat. Ang bigat ng mundo ay muling dumagan sa kanyang mga balikat. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging matatag. Kung bakit wala siyang puwang para sa pagkakamali. Dahil ang bawat pagkakamali ay may katumbas na presyo. Isang presyong hindi niya kayang bayaran. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Ma'am Tala, nandito na po yung last applicant for the junior coder position," sabi ng kanyang sekretarya. Inayos niya muli ang sarili.
Ang lamat sa kanyang maskara ay nawala na. Papasukin mo. Pumasok sa kanyang opisina ang isang lalaking hindi niya inasahan. Ang damit nito, isang kupasing t-shirt at maong na pantalon, ay mas bagay sa isang construction site kaysa sa isang tech company. Ang buhok nito ay bahagyang magulo at sa kamay nito ay isang manipis na brown envelope lamang. Umupo ito sa silyang nasa harap ng kanyang mesa. Tinitigan siya ni Tala mula ulo hanggang paa. Hindi man lang tinatago ang pagkadismaya. Ikaw si Amihan Solomon? Tanong niya. Tinitingnan ang resume na iniabot sa kanya kanina ng sekretarya. Ako nga po. Mahinang sagot ng lalaki. Binuklat ni Tala ang papel. Ang laman yun ay halos nakakainsulto. Isang pahina lang. Nakasulat doon ang pangalan nito, address, at ang pinakamataas na natapos. Elementary graduate. Wala nang iba. Walang seminars, walang special skills na nakalista, walang work experience. Itinapon niya ang papel sa mesa na para bang ito ay basura. Seryoso ka ba dito, Ginoong Solomon? Hindi sumagot si Amihan. Tinititigan lang siya ng mga mata nitong kalmado, ngunit may kakaibang lalim. Ang Sinagtech ay isa sa mga nangungunang kumpanya ng teknolohiya sa buong bansa. Lecture ni Tala. Ang boses ay puno ng pagmamataas. Ang mga empleyado namin ay galing sa mga pinakamahuhusay na universidad. May mga master's degree, may mga international certification. At ikaw? Ikaw ay isang elementary graduate na may lakas ng loob na mag-apply dito? Bawat salita ay parang isang sampal. Ngunit walang nagbago sa ekspresyon ni Amihan. Anong akala mo dito? Isang charity? Sa tingin mo, sa itsura mong yan at sa kapirasong papel na ito, may maibubuga ka. Sayang lang ang oras ko. Sayang lang ang oras nating dalawa. Tumayo siya. Hudyat na tapos na ang usapan. Ang pangalawang pagkakataon na ginawa niya iyon ngayong araw. Maari ka nang umalis. Maraming nag-aabang sa posisyong ito na mas karapat dapat kaysa sayo. Tumayo si Amihan. Sa isang sandali, akala ni Tala ay makikita niya itong magagalit o mapapahiya. Ngunit sa halip, isang bahagyang lungkot lang ang gumuhit sa mga mata nito. Dahan-dahan itong tumango. Salamat sa iyong oras, Miss Marasigan. Sabi nito sa isang boses na mahinahon. Pagkatapos ay tumalikod na ito at lumabas ng kanyang opisina kasing tahimik ng pagpasok nito. Naiwan si Talang nakatayo, nanggagalaiti sa inis. Ang laking abala. Maya-maya, pumasok ang kanyang kaibigan at kapwa manager na si Diwa Liwanag. May dalang 2 tasa ng kape. Oh, kumusta ang huling aplikante? Nakabusangot ka yata? Tanong nito. Huwag mo nang itanong, Diwa. Sabi ni Tala habang inaabot ang kape. Pinakawalang kwentang aplikante na nakita ko sa buong buhay ko. Isang elementary graduate. Can you believe it? Ang lakas ng loob. Grabe ka naman. Baka naman may tinatagong galing? Biro ni Diwa. Galing. Diwa, tingnan mo nga ang paligid mo. Ito ang Sinagtech. Dito, ang unang tinitingnan ay ang kredensyal, ang papel. Kung wala ka noon, wala kang halaga. Giit ni Tala. Basura ang tingin sa'yo. Hindi na kumontra si Diwa. Alam na walang patutunguhan ang pakikipagtalo kay Tala kapag ganito ito. Nagkwentuhan na lang sila tungkol sa ibang bagay hanggang sa matapos ang araw. 6:00 na ng gabi nang mag-isa na lang ulit si Tala sa kanyang opisina. Tinatapos niya ang ilang papeles bago umuwi. Ang buong paligid ay tahimik. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang pagtipa niya sa keyboard nang bigla, click, namatay ang ilaw sa kanyang mesa. Sumunod ang ilaw ng buong opisina. At pagkatapos, ang ugong ng aircon ay nawala. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalibot sa kanya. Brownout? Bulong niya sa sarili. Imposible. May sariling generator ang building.
Sinubukan niyang buksan ang kanyang computer, ngunit patay ito. Hinanap niya ang kanyang cellphone para buksan ang flashlight. At nang itutok niya ito sa kanyang monitor, dahan-dahan itong umilaw. Hindi ang pamilyar na logo ng Synagtech ang lumabas. Ang screen ay itim na itim. At sa gitna nito, isang linya ng kumukurap-kurap na pulang text ang dahan-dahang nabuo. Letra, bawat letra, na para bang may nagtatype nito mula sa kung saan. Nakikita mo na ba ako ngayon, Miss Marasigan? Malayo sa nagkakagulong gusali ng Synagtech, sa isang maliit at madilim na kwarto, sa isang lumalumang apartment, isang anino ang nakaupo sa harap ng 3 kumukutitap na monitor. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa mga screen, nagbibigay ng asul na kulay sa mukha ni Amihan Solomon. Sa labas, siya ay isang lalaking ordinaryo, isang taong madaling makaligtaan sa gitna ng karamihan. Ngunit dito, sa kanyang santuwaryo, siya ay isang Diyos. Ang bawat pagtipa niya sa keyboard ay isang utos. Ang bawat linya ng code ay isang batas. Umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan ang mga salita ni Tala Marasigan. Basura. Walang halaga. Hindi ito ang unang beses na narinig niya ang mga salitang yon. Hindi ito ang unang beses na siya'y hinusgahan dahil sa kanyang panlabas na anyo sa kapirasong papel na hindi niya taglay. Ang sakit ay pamilyar. Isang lumang sugat na muling binuksan ng matatalas na salita ng babae. Napatingin siya sa isang sulok ng kanyang monitor, sa logo ng Synagtech Solutions. Isang araw. Ang logong yan ay simbolo ng kanyang pangarap. Ngayon, ito ay isang paalala ng pinakamatinding katrayduran na dinanas niya. Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang isang eksena mula sa nakaraan. 2 binatang magkaibigan, siya at si Rocco Del Fuego, nakaupo sa isang garahe, napapaligiran ng mga lumang computer parts. Puno sila ng pangarap. Tayo ang babago sa mundo ng cybersecurity, Han, sabi noon ni Rocco. Inaakbayan siya. Itatayo natin ang Synagtech at tayong 2 ang mamumuno. Si Amihan ang utak, si Rocco ang bibig, si Amihan ang lumikha ng Prometheus, ang pinakamatibay na security system na kailanmay nabuo. Si Rocco ang nagbenta nito sa mga investors at nang dumating ang tagumpay, si Rocco ang umakyat sa entablado. Mag-isa. Si Amihan, ang tunay na lumikha, ay tinanggal na parang isang basahan, binigyan ng kakarampot na halaga at pinalabas na isa lamang consultant na hindi na kailangan. Ang alaala ay kasing pait ng kapeng hindi nilagyan ng asukal. Dinama ni Amihan ang galit na muling umuusok sa kanyang dibdib. Isang galit na matagal na niyang kinimkim. Ginalaw niya ang kanyang mouse at binuksan ang isang nakatagong folder sa kanyang desktop. Isang lumang litrato ang lumitaw, isang masayang larawan nilang 2 ni Rocco, kuha noong unang araw na nabuksan ang opisina ng Synagtech. Magkaakbay sila, nakangiti sa kamera, mga matang puno ng pag-asa. Pinakatitigan niya ito ng ilang segundo. Pagkatapos, sa isang mabilis na kilos, kinaladkad niya ang file, papunta sa recycle bin at pinindot ang empty. Permanenteng nabura, wala nang babalikan. Tapos na ang pagtatago, Rocco, bulong niya sa kawalan. Muling bumalik ang kanyang mga daliri sa keyboard. Oras na para singilin ang utang. Ang firewall ng Synagtech ay ang Prometheus, ang obra maestra niya. Para sa ibang hacker, ito ay isang pader na bakal na imposibleng gibain. Ngunit para kay Amihan, ito ay sarili niyang bahay. Alam niya ang bawat pasilyo, bawat sikretong pinto, bawat nakatagong lagusan. Sa loob lamang ng ilang minuto, walang kahirap-hirap siyang nakapasok. Para siyang isang multo na naglalakad sa loob ng sistema. Hindi nakikita, hindi nararamdaman ang buong network ng Synagtech. Mula sa HR files hanggang sa financial records ay bukas sa kanyang harapan na parang isang aklat. Doon niya ginawa ang kanyang unang galaw.
Isang simpleng command para patayin ang lahat ng kuryente sa buong palapag ng management. Isang maliit na pagpapakilala. At pagkatapos, ipinadala niya ang mensahe sa monitor ni Tala Marasigan. Isang ngiting mapait ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon, hindi na siya basta-basta isang basurang itinatapon. Ngayon, siya ay isang misteryo, isang banta. Ginamit niya ang kanyang access para buksan ang mga security camera ng kumpanya. Sa isa sa mga screen, nakita niya ang kaguluhan, mga empleyadong nagpapanik, mga security na nagtatakbuhan, at sa gitna ng lahat, sa opisina nito, nakita niya si Tala. Nakatayo ito, nakatutok ang ilaw ng cellphone sa monitor. Ang dating postura nitong puno ng kapangyarihan at pagmamataas ay biglang nawala. Napalitan ito ng takot, ng pagkalito. Nakita niya ang pamumutla ng mukha nito, ang bahagyang panginginig ng kamay na may hawak sa telepono. Sa isang saglit, nakaramdam siya ng kasiyahan. Isang madilim na satisfaction sa pagkakita sa babaeng humamak sa kanya na ngayon ay takot na takot. Ngunit mabilis itong nawala. Hindi ito ang pakay niya. Si Tala ay isa lamang mensahe. Ang tunay niyang target ay mas mataas. Isinara niya ang camera feed at itinuon ang kanyang atensyon sa server ng CEO, Rocco Del Fuego. Mas mataas ang security dito, ngunit para kay Amihan, isa lang itong mas komplikadong lock. Binuksan niya ang personal financial records ni Rocco. Mga bank statement, mga credit card transaction. Nagsimula siyang maghanap ng butas at hindi siya nabigo. Nakita niya ang mga paulit-ulit na malalaking transaksyon papunta sa isang shell corporation na nakarehistro sa ibang bansa. Isang classic money laundering scheme. Ito na ang simula. Ngunit habang patuloy siyang naghuhukay, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang subfolder sa personal email ni Rocco. Secured ito. Binuksan niya ito at nakita ang isang serye ng mga email na ipinadala nito kay Tala Marasigan. Hindi ito mga ordinaryong work emails. Ang tono ay iba. May pagbabanta, may pag-uutos. Binuksan niya ang pinakahuling email na ipinadala ni Rocco kaninang umaga lang, bago pa man ang interview niya. Subject, Ramos. Ang laman ng email ay maikli at brutal. I want him out. Today. No excuses. O alam mo na kung anong mawawala sa'yo. Napakunot ang noo ni Amihan. Si Ginoong Ramos, ang lalaking nakita niyang umiiyak na pinalabas ng opisina ni Tala kanina. Hindi pala yun desisyon ng HR manager. Iyon ay isang utos. Bakit? Ano ang kapangyarihan ni Rocco para magdikta ng ganito sa kanyang HR head sa isang paraan na parang pagbabanta? Ano ang pinanghahawakan niya laban dito? Tinitigan niya ang pangalan ni Tala sa screen. Ang babaeng may matigas na puso at matalas na dila. Ang babaeng tumingin sa kanya na para siyang dumi. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi tama. Isang misteryo na mas malalim pa sa inaakala niya. Sumandal si Amihan sa kanyang upuan. Ang galit sa kanyang dibdib ay pansamantalang napalitan ng pag-usisa. Hindi lang pala si Rocco ang may itinatagong lihim sa kumpanyang ito. Ano ang hawak niya sa'yo, Tala Marasigan? Bulong niya sa madilim na kwarto. Ang mga pulang letra sa screen ay tila sumasayaw sa gitna ng dilim. Nanunuya. Nanigas si Tala sa kanyang kinatatayuan. Ang cellphone sa kanyang kamay ay nanginginig. Ang mensahe ay hindi isang pagkakamali ng sistema. Ito ay personal. Ito ay para sa kanya. Nakikita mo na ba ako ngayon, Miss Marasigan? Bago pa man siya makasigaw o makagalaw, ang mga emergency lights sa pasilyo ay biglang bumukas, nagbibigay ng isang malamlam at nakakakilabot na liwanag. Kasunod nito ang sunod-sunod na sigawan at mga yabag ng mga taong nagpapanik sa labas. Ang sistema ng Sinagtech, ang puso at kaluluwa ng kumpanya, ay bumagsak at siya ang unang nakasaksi nito.
Kinabukasan, ang Sinagtech Solutions ay isang pugad ng mga bubuyog na nagkakagulo. Ang mga empleyado ay nagbubulungan sa mga sulok. Ang mga IT personnel ay nagtatakbuhan. Ang mga muka ay puno ng pawis at pag-aalala. Ang salitang hacker ay lumilipad sa hangin na parang isang epidemya. At sa gitna ng lahat ng ito, si Tala ay ipinatawag sa isang emergency board meeting. Pagpasok niya sa conference room, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mga tingin ay may halong sisi at pag-usisa. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Rocco Del Fuego, ang CEO. Ang kanyang mamahaling suit ay plansadong-plansado, ang kanyang buhok ay makintab, at isang pekeng ng ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing tulis ng bubog. "Good morning, Tala." Bati ni Rocco. Ang boses ay malumanay, ngunit may nakatagong lamig. "I trust you had a restful night, dahil mukhang kabaligtaran ang nangyari sa kumpanya natin." Hindi umimik si Tala. Naupo lang siya sa bakanteng silya. Ang ating Prometheus security system, ang sinasabi nating pinakamatibay sa buong Asia, ay napasok na parang isang bukas na pinto. Pagpapatuloy ni Rocco, iniikot ang tingin sa lahat ng mga manager. At ang una nitong tinarget ay ang opisina mo, Tala. Ang computer mo. Mayroon ka bang gustong ipaliwanag? Ang tanong ay isang patibong. "Wala, Sir Rocco," sagot ni Tala. Pinipilit na maging kalmado. "Gulat na gulat din ako sa nangyari, katulad ninyong lahat." "Talaga ba?" Isang kilay ni Rocco ang tumaas. Ang hacker na ito, sino man siya, ay may galit sa atin. At madalas, ang galit ay nagsisimula sa isang taong natanggal sa trabaho. Isang taong nakaramdam na hindi siya tinatrato ng tama. At sino ang may hawak ng listahan ng lahat ng yun, Tala? Sino ang mukha ng termination sa kumpanyang ito? Hindi ba't ang HR department mo? Pakiramdam ni Tala ay para siyang nasa isang hukuman at siya ang nasasakdal. Ang sisi ay direktang ibinabato sa kanya sa harap ng lahat. "Ginagawa ko lang ang trabaho ko, sir. Sinusunod ko ang protocol." "Well, your protocol failed." Biglang sigaw ni Rocco na wala ang pagkukunwari. Hinampas niya ang mesa na ikinagulat ng lahat. "May isang daga sa loob ng bahay natin. At gusto kong mahanap mo siya, Tala. Reviewin mo ang file ng lahat ng empleyadong tinanggal natin sa nakalipas na 2 taon. Hanapin mo kung sino ang may kakayahang gawin ito. Kung sino ang may motibo. Dahil kung hindi mo siya mahanap, baka isipin kong kasabwat ka." Ang huling salita ay isang direktang banta. Tumango na lang si Tala, ang panga ay naninigas sa pagpipigil. "Masusunod, sir." Buong araw at hanggang sa pagpasok ng gabi, iyon ang ginawa ni Tala. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang opisina. Napapaligiran ng mga bundok ng 201 files ng mga dating empleyado. Bawat pangalan, bawat larawan, bawat performance review ay kanyang sinuri. Naghahanap siya ng isang programmer na may sama ng loob, isang IT specialist na may kaduda-dudang record, ngunit wala. Ang mga tinanggal niya ay karaniwang mga empleyado, mga tulad ni Ginoong Ramos, mga taong walang kakayahang mag-orkestra ng isang cyber attack na ganito kalaki. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ni Amihan Solomon. Ang kalmado nitong mga mata. Ang pagtanggap nito sa pagpapahiya sa kanya. Posible kaya? Tanong niya sa sarili. Hindi. Imposible. Isa lang siyang elementary graduate. Paano niya magagawa ito? Ang pag-iisip pa lang ay katawa-tawa na. Ngunit hindi niya maialis ang imahe nito sa kanyang isipan. "Hindi ka pa ba uuwi?" Napalingon si Tala sa pintuan. Nakatayo roon si Diwa. May dalang paper bag na amoy pagkain. "Gabi na, Tala. Kanina ka pa dyan. Kumain ka muna." Inilapag ni Diwa ang pagkain sa mesa ni Tala. "Grabe ang tensyon kanina sa meeting. Masyadong personal ang atake sa'yo ni Rocco. Mag-ingat ka sa kanya, ha?" "Kailangan niya lang ng masisisi, Diwa," sagot ni Tala.
habang binubuksan ang styrofoam box. At ako ang pinakamadaling target. Hindi tama yon, giit ni Diwa. Partner tayo dito. Bakit parang ikaw lang ang pinag-iinitan niya? Hindi makasagot si Tala. Paano niya sasabihing may hawak si Rocco sa kanya? Na hindi lang trabaho ang nakataya, kundi ang buhay ng nanay niya. Kaya ngumiti na lang siya ng pilit. Hayaan mo na. Trabaho lang to. Malalagpasan din natin to. Ngunit sa loob-loob niya, hindi siya sigurado. Nang makaalis si Diwa, ipinagpatuloy ni Tala ang paghahalongkat. Pagod na siya. Napapikit siya at napasandal sa kanyang upuan. At sa sandaling iyon, ding! Isang tunog ng email notification ang bumasag sa katahimikan. Hindi lang sa computer niya, kundi sa buong palapag. Narinig niya ang mga bulungan mula sa labas ng kanyang opisina. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang email ang nakabukas sa kanyang screen. Galing ito sa isang hindi kilalang sender. silakbo@protonmail.com. Ang subject, ang unang lihim ng Sinagtech. At nakasend ito sa lahat, sa bawat isang empleyado ng kumpanya, mula sa janitor hanggang sa mga board member. Nanginginig ang mga kamay ni Tala habang binabasa ang nilalaman. Nakasulat doon ang mga detalye ng isang ghost project na pinamunuan ng isang vice president, isang proyekto na nagkakahalaga ng milyon-milyon ngunit walang kahit anong output. Nakalaki pa ang mga kopya ng mga pekeng resibo at pinirmahang dokumento. Ito na. Nagsimula na ang hacker na magbunyag ng mga sikreto. At hindi ito isang atake lang. Ito ay isang pangangaso. Biglang nag-flash ang screen ni Tala. Ang email ay nawala. Napalitan ito ng isang itim na bintana, isang private chat box. At muling lumitaw ang mga pamilyar na pulang letra, nagtatype ng mensahe para sa kanya lamang. Hindi ang maliliit na isda ang habol ko, Miss Marasigan. Napigil ni Tala ang kanyang hininga. Tulungan mo akong hanapin ang pating. Ang mga pulang letra ay naglaho mula sa screen ni Tala, ngunit ang mga salita ay tila nakaukit sa isipan ni Amihan. Tulungan mo akong hanapin ang pating, isang pain, isang imbitasyon na may kasamang banta. Mula sa kanyang madilim na silid, pinapanood ni Amihan ang reaksyon ng buong kumpanya sa kanyang unang pasabog. Ang email tungkol sa ghost project ay nagdulot ng isang lindol sa loob ng Sinagtech. Ang vice president na sangkot ay agad na sinuspinde. Ang mga empleyado ay hindi na nagbubulungan. Sila ay hayagang nag-uusap, nagtatanong. Ang tiwala sa management ay nagsisimula nang gumuho, ngunit hindi ang kaguluhan ng kumpanya ang focus ni Amihan ngayon. Ang kanyang atensyon ay nasa iisang tao lamang, kay Tala Marasigan. Sa kanyang monitor, bukas ang isang bintana na nagpapakita ng live feed mula sa CCTV camera na nakatutok sa opisina nito. Nakikita niya itong nakaupo, nakatitig sa blankong screen, hindi gumagalaw. Ang postura nitong laging tuwid at puno ng kumpiyansa ay bahagyang nakukuba na. Ang mukha nitong laging parang maskara ay nagpapakita na ng mga siwang ng pagod at takot. Sa simula, ang pagmamanman niya kay Tala ay para lamang mangalap ng impormasyon, isang paraan upang hanapin ang kahinaan ng kaaway. Ngunit habang tumatagal, habang pinapanood niya ang bawat kilos nito, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang mabuo sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Nakita niya itong kausapin si Diwa. Pilit nang ngumingiti. Sinasabing kaya niya ang lahat. Ngunit nang mag-isa na lang ulit ito, nakita niya itong napahawak sa kanyang ulo. Ang mga daliri ay nanginginig. Nakita niya ang bigat sa kanyang mga balikat. Sino ba talaga ang babaeng ito? Siya ba ang reyna ng yelo na walang pakiramdam na humamak sa kanya? O isa lamang sundalo na sumusunod sa utos ng isang masamang hari?
Pinasok ni Amihan ang kanyang personal computer. Ang kanyang layunin ay maghanap ng ebidensya na nag-uugnay sa kanya kay Rocco. Ngunit isang file ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang spreadsheet ng mga personal na gastusin. Binuksan niya ito. Mga bayarin sa kuryente, tubig, internet, mga grocery, at isang paulit-ulit na entry na may napakalaking halaga. Mas malaki pa sa pinagsama-samang sahod niya sa loob ng isang buwan. Ang pangalan ng payi, Hiraya General Hospital. Dahil sa pag-usisa, mabilis niyang pinasok ang database ng ospital, isang gawain na kasing dali lang ng paghinga para sa kanya. Hinanap niya ang pangalan ni Tala Marasigan. Walang record. Ngunit nang hanapin niya ang apelyidong Marasigan, isang pangalan ang lumabas. Elena Marasigan. Pasyente sa oncology ward. Diagnosis, stage 4 lung cancer. Biglang nanikip ang dibdib ni Amihan. Parang may kung anong tumusok sa kanyang puso. Nagsimula siyang mag-ugnay-ugnay ng mga piraso. Ang malaking bayarin sa ospital. Ang desperasyon sa boses ni Tala nang kausapin niya ang billing department kanina. Isang tawag na nirecord niya. Ang pagiging sunod-sunuran nito sa mga utos ni Rocco. Kahit na ang mga utos na ito ay labag sa tamang proseso, hindi na ito simpleng kaso ng isang masungit na HR manager. Ito ay kwento ng isang anak na gagawin ang lahat para sa kanyang ina. Upang kumpirmahin ang kanyang hinala, ginawa ni Amihan ang isang bagay na mas personal. In-access niya ang mga CCTV camera sa labas ng Hiraya General Hospital. Naghintay siya at hindi nagtagal, nakita niya ang kanyang hinahanap. Dumating ang kotse ni Tala. Bumaba siya mula rito at sa pagbaba niya ang matigas na anyo ni Tala Marasigan, ang HR head ng Sinagtech, ay biglang naglaho. Ang babaeng naglalakad, papasok ng ospital ay pagod. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Pumasok siya sa loob at pagkatapos ng ilang minuto, lumabas na muli kasama ang isang nurse. Itinutulak ang isang wheelchair kung saan nakaupo ang isang matandang babae, payat na payat, at may takip sa ulo dahil sa chemotherapy. Ang kanyang ina. Itinapat ni Tala ang kotse sa isang maliit na parke malapit sa ospital. Dahan-dahan niyang inalalayan ang kanyang ina paupo sa isang bench. Doon, sa ilalim ng isang puno, pinanood ni Amihan sa pamamagitan ng kamera ang isang eksenang hindi niya malilimutan. Nakita niya kung paano ngumiti si Tala sa kanyang ina. Isang ngiti na totoo at puno ng pagmamahal. Isang ngiting hindi pa niya nakikita kailanman. Nakita niya kung paano nito hinaplos ang buhok ng matanda. Kung paano nito inayos ang kumot sa mga binti nito. At doon, sa harap ng kanyang monitor, sa gitna ng kadiliman ng kanyang silid, naramdaman ni Amihan ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman para sa ibang tao. Simpatya. Rocco, ano ang ginawa mo sa kanya? Bulong niya. Dali-dali siyang bumalik sa sistema ng Sinagtech sa mga files ni Rocco. Ang paghahanap niya ngayon ay meron ng bagong direksyon. Hindi na lang siya naghahanap ng pruweba ng korupsyon. Naghahanap siya ng tanikala. Ang tanikalang gumagapos kay Tala Marasigan. Habang naghuhukay, isang audio file ang kanyang nakita. Nakatago sa isang encrypted folder. Ang filename ay usapang utang. Mabilis niya itong na-decrypt at pinakinggan. Ito ay isang recording ng pag-uusap ni Rocco at Tala. Nakuha ko na ang pinakabagong bill mula sa ospital, Tala. Sabi ng boses ni Rocco may halong panunuya. Tumatakbo na naman ang metro. Paano na yan? Ang sahod mo sa Sinagtech ay kulang pa pambayad sa interes pa lang. Gagawa ako ng paraan, Rocco. Sagot ng nanginginig na boses ni Tala. Talaga? Anong paraan? O baka gusto mong tulungan kita? Ako na ang sasagot sa lahat. Isang pirma mo lang. Isang maliit na pabor. Kapalit ng buhay ng nanay mo. Iyon na yon. Ang ebidensya.
Ang lason na ginagamit ni Rocco para kontrolin si Tala. Napapikit si Amihan at napasandal sa kanyang upuan. Ang galit niya kay Rocco ay mas lalong tumindi. Hindi lang ito isang magnanakaw at traidor. Isa rin siyang halimaw na gumagamit sa desperasyon ng iba para sa sarili niyang kapakanan. Muli niyang tiningnan ang video kung saan kasama ni Tala ang kanyang ina sa parke. Ang imahe ng babaeng iyon, ang mapagmahal na anak, ay malayo sa imahe ng babaeng humamak sa kanya sa opisina kanina. Ang dalawang mukha ni Tala Marasigan ay naglalaban sa kanyang isipan. Naalala niya ang bawat salitang binitiwan nito. Ang pagtaas ng kilay. Ang pagtapon sa kanyang resume na parang basura. Ang sakit ng mga salitang iyon ay naroon pa rin. Isang maliit na tinik sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay mayroon ng ibang kahulugan. Hindi na yon puro pagmamataas. Mayroon na yung bahid ng desperasyon. Bawat masasakit na salita na binitiwan nito sa kanya ay mga salitang malamang ay idinidikta ng sitwasyong kinalalagyan niya. Isang hayop na nasa sulok, handang mangagat dahil sa takot. Pinipilit kang maging halimaw, bulong niya sa hangin, na para bang kinakausap si Tala. Pero hindi ka ganyan. Ang kanyang misyon ay biglang nagbago. Hindi na ito simpleng paghihiganti para sa sarili niya. Ito ay naging isang krusada para iligtas ang isang taong hindi man lang alam na kailangan niya ng tulong, ang mismong taong nagtaboy sa kanya. Kailangan niyang mahanap ang lahat, ang bawat piraso ng ebidensya na magpapalaya kay Tala at magbabagsak kay Rocco. Muli siyang bumalik sa server ni Rocco, naghuhukay ng mas malalim, hinahanap ang bawat nakatagong sulok. Tinitingnan niya ang bawat dokumento, bawat log file, bawat piraso ng data na may kaugnayan kay Tala. Hinahanap niya ang pinakatanikala. At doon, sa isang direktoryo na protektado ng pinakamatinding encryption na nakita niya, isang uri ng code na si Rocco mismo ang gumawa para itago ang pinakamadidilim niyang sekreto. Nakita niya ito, isang folder, at ang pangalan nito ay nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Tala Marasigan, ang aking piyon. Ang pangalan ng folder ay tila isang sumpa na nakasulat sa kumikinang na screen. Tala Marasigan, ang aking piyon. Ang salitang piyon ay tumama kay Amihan na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Isang pyesa sa chess na isinasakripisyo, isang tau-tauhang walang sariling isip, ginagalaw ng kamay ng isang mas makapangyarihang manlalaro. Ganito ang tingin ni Rocco sa kanya. Ngunit ang folder na ito ay hindi basta-basta mabubuksan. Ito ang kuta ni Rocco, ang kanyang digital na kaban ng yaman, kung saan niya itinatago ang kanyang pinakamaruruming sekreto. Binalot niya ito sa ilang patong ng encryption na siya mismo ang nagdisenyo, isang hamon na ipinapahayag sa sinumang mangangahas na pumasok. Tingnan natin ang galing mo, Rocco, bulong ni Amihan. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang sumayaw sa ibabaw ng keyboard. Ang silid ay napuno ng mahinang tunog ng pagtipa, isang ritmikong musika ng digmaan sa digital na mundo. Sa kanyang mga screen, daan-daang linya ng code ang dumadaloy na parang isang talon, mga simbolo at numero na hindi maiintindihan ng isang ordinaryong tao. Para kay Amihan, ito ay lengguwahe at binabasa niya ang bawat salita. Ang unang layer ng depensa ni Rocco ay matibay, isang pader na gawa sa mga komplikadong algorithm. Inabot si Amihan ng halos kalahating oras para lamang makahanap ng isang maliit na bitak. Isang siwang na sapat na para maipasok niya ang kanyang sariling code. Ang pangalawang layer ay mas tuso, isang bitag. Kung magkamali siya ng isang letra, isang simbolo, ang buong sistema ay magla-lockdown at buburahin ang sarili nito, kasama na ang lahat ng ebidensya. Ngunit si Amihan ang nagtayo ng pundasyon ng sistemang ito. Alam niya ang mga blueprint. Maingat niyang nilagpasan ang bawat bitag.
Ang malamig na kape sa tabi niya ay tuluyan ng lumamig. Ang oras ay lumilipas nang hindi niya namamalayan. Ang buong mundo niya ay lumiit sa espasyo sa pagitan ng kanyang mga mata at ng kumikinang na screen. At pagkatapos, matapos ang halos 2 oras ng walang tigil na laban ng isipan, click! Isang tunog mula sa kanyang speaker. Isang simpleng tunog ng pagbukas ng isang lock. Ang huling pader ay bumagsak. Ang folder na may pangalang Talamarasigan, ang aking piyon, ay bumukas. Ang laman nito ay mas masahol pa sa kanyang inaasahan. Ang unang file na binuksan niya ay isang scanned na dokumento, isang loan agreement. Ngunit hindi ito isang ordinaryong utang. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng demonyo at ng isang desperadong kaluluwa. Ang nagpapautang, si Rocco Del Fuego. Ang umuutang, si Talamarasigan. Ang halaga, sapat para tustusan ang pinakamahal na gamutan para sa cancer sa loob ng 1 taon. Ang interes, napakataas na halos imposible ng bayaran gamit lamang ang sahod nito. Ang collateral, ang kanyang paninilbihan at katapatan sa Sinagtec at kay Rocco. Ang pangalawang file ay isang folder na puno ng mga email. Binuksan niya ang isa mula kay Rocco Del Fuego. Para kay Talamarasigan. Subject, Firing of Mr. De Leon. IT Taridepto. Tala, ayokong makita ang pagmumukha ng De Leon na yan simula bukas. Masyado siyang maraming tanong. Gawan mo ng paraan. Isang performance issue, isang violation. Kahit ano. Basta siguraduhin mong wala na siya dito bukas. Baka gusto mong maalala na next week na ang due date ng bayad mo sa ospital. Sunod-sunod niyang binuksan ang iba pang emails. Pare-pareho ang tema, mga utos, para tanggalin ang mga empleyadong matatalino, mahuhusay, ngunit hindi kayang kontrolin ni Rocco. Ang bawat email ay may kasamang lason. Isang paalala tungkol sa utang, isang pahiwatig tungkol sa kalagayan ng ina ni Tala. Ito pala ang dahilan. Ito pala ang bigat na dinadala ng babae sa kanyang mga balikat. Bawat empleyadong tinatanggal niya, bawat masakit na salitang binibitawan niya ay hindi dahil sa pagiging malupit. Ito ay dahil sa pagiging isang anak na walang ibang pagpipilian. Napahawak si amihan sa kanyang bibig. Isang alon ng pagsisisi ang biglang bumalot sa kanya. Sa isang mabilis na kilos, binuksan niya ang video file ng kanyang interview kay Tala. Muli niyang pinanood ang eksena. Narinig niya muli ang boses nito, puno ng lamig at pagmamataas. Sayang lang ang oras ko. Sayang lang ang oras nating dalawa. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang naririnig. Sa likod ng bawat matalas na salita, naririnig na niya ngayon ang panginginig. Sa likod ng matigas na tingin, nakikita na niya ngayon ang pagod. Sa likod ng mapagmataas na postura, nakikita na niya ngayon ang isang babaeng malapit ng gumuho. Hindi pala pagmamataas ang nakita niya noong araw na yon. Takot pala. Takot na mawala ang trabahong sumusuporta sa buhay ng kanyang ina. Takot sa lalaking may hawak ng kanyang kaluluwa. Ang pag-atake nito sa kanya ay hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kung ano ang kinakatawan niya. Isang problema, isang abala, isang panganib sa mundong maingat niyang pinoprotektahan. Ang galit na naramdaman niya para kay Tala ay biglang naglaho na parang bula. Ang natira ay isang malalim na awa at isang mas matinding galit na nakatuon na ngayon sa iisang tao lamang. Si Rocco Del Fuego, ang kanyang dating kaibigan, ang traidor, ang taong hindi lang nagnakaw ng kanyang mga pangarap, kundi sumisira rin sa buhay ng ibang tao para sa sarili niyang kapakinabangan. Ang plano ni amihan ay muling nagbago. Hindi na ito simpleng paghihiganti. Hindi na rin ito simpleng pagliligtas. Ito ay naging isang personal na misyon para sa katarungan. Kailangan niyang malaman ni Tala ang totoo. Kailangan niyang malaman na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ngunit paano?
Paano niya ipaparating ang mensahe nang hindi inilalagay sa panganib ang kanyang sarili? O mas lalo pang ipitin si Tala? Nakita niya ang audio file na nakuha niya kanina. Ang recording ng pag-uusap ni Rocco at Tala tungkol sa utang. Ito na. Ito ang sandata. Isang sandata na gigising kay Tala sa katotohanan na ang tulong ni Rocco ay isang lason. Mabilis siyang gumawa ng isang anonymous email account. Inattach niya ang audio file, walang kahit anong mensahe, walang subject. Isang blankong email na may lamang katotohanan. Ipinadala niya ito sa personal email address ni Tala Marasigan. Habang pinapanood niya ang status na message sent, isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Ang babaeng nasa kabilang dulo ng linyang ito, ang babaeng nasa gitna ng apoy, ang babaeng humamak sa kanya. Hindi siya kaaway, biktima siya, at gagawin niya ang lahat para iligtas ito. Ang email ay walang laman, maliban sa isang audio file. Walang paliwanag, walang nagpadala na nakikilala. Sa isang normal na araw, buburahin ito ni Tala. Iisiping isa itong virus o spam, ngunit hindi ito isang normal na araw. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Isang masamang premonisyon ang gumagapang sa kanyang balat. Dala ang kanyang telepono, pumasok siya sa banyo ng mga babae, ang pinakapribadong lugar na maiisip niya. Ikinandado niya ang pinto ng isang cubicle, sumandal sa malamig na pader at isinaksak ang kanyang earphones. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang play. Ang unang narinig niya ay ang boses ni Rocco. Malinaw na malinaw. Nakuha ko na ang pinakabagong bill mula sa ospital, Tala. Tumatakbo na naman ang metro. Bawat salita ay parang isang piraso ng yelo na tumutusok sa kanyang tainga. Ang boses ni Rocco na puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Pagkatapos ay narinig niya ang sarili niyang boses, nanginginig at puno ng pakiusap. Gagawa ako ng paraan, Rocco. At ang huling dagok, ang lason na nakabalot sa matamis na salita. Ako na ang sasagot sa lahat. Isang pirma mo lang, isang maliit na pabor. Kapalit ng buhay ng nanay mo. Nabitawan ni Tala ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Ang hangin ay tila naubos sa maliit na cubicle. Napasapo si Tala sa kanyang bibig upang pigilan ng isang hikbi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Ang pag-uusap na iyon ang pinakatago-tago niyang sekreto. Isang kasunduang kinailangan niyang gawin. Isang kasalanang pilit niyang ibinabaon. Salimot araw-araw. At ngayon, isang estranghero, isang hacker na tinatawag ang sarili na silakbo, ang may hawak nito. Hindi lang si Rocco ang nakakaalam. May iba pa. Pinulot niya ang kanyang telepono. Ang mga kamay ay nanginginig na parang isang dahon. Pinindot niya ang delete. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang pagbura sa file ay hindi magbubura sa katotohanan. May kopya ang hacker. May hawak ito sa kanya. Sino siya? Ano ang gusto niya? Gusto ba niya siyang tulungan? O gusto niya siyang sirain kasama ni Rocco? Ang pakiramdam na may isang hindi nakikitang mata na nakamasid sa bawat kilos niya ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga hayagang pagbabanta ni Rocco. Lumabas siya ng banyo, naghilamos ng mukha, at pilit na kinakalma ang sarili. Nang tumingin siya sa salamin, isang babaeng may maputlang labi at mga matang puno ng pangamba ang tumitig pabalik sa kanya. Ang maskara ni Tala Marasigan ay basag na. Pagbalik niya sa kanyang opisina, tila nagbago ang lahat. Ang bawat computer ay tila isang espiya. Ang bawat security camera ay tila nakatutok sa kanya. Para siyang nakakulong sa isang hawlang gawa sa salamin kung saan ang lahat ay nakikita ng isang hindi kilalang bantay. Biglang tumunog ang telepono sa kanyang mesa.
Ang sekretarya ni Rocco. Pinapatawag ka ni Sir Rocco sa opisina niya, ma'am. Now na daw po. Bawat hakbang papunta sa opisina ng CEO ay parang isang mabigat na paglalakbay sa putikan. Pagpasok niya, nakita niya si Rocco na nakatayo malapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya, pinapanood ang syudad sa ibaba. Tala, sabi nito nang hindi lumilingon. Ang gulo na ng kumpanya at ang hacker na ito, nagiging masyado na siyang matapang. Humarap si Rocco sa kanya. Ang ngiti nito ay kasing plastic ng mga halamang nakadisplay sa kanyang opisina. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis. May isang kontrata dito na kailangang maaprubahan agad. Isang deal sa isang bagong software supplier. Inilapag ni Rocco ang isang folder sa kanyang mesa. Ang problema, si Mr. Villanueva, ang head ng acquisitions, ay naka-emergency leave. Pero kailangan na itong mapirmahan na ngayon para ma-secure ang deal. Isang maliit na technicality lang naman. Binuksan ni Tala ang folder, isang kontrata, at sa dulo, isang blankong linya sa ibabaw ng pangalan ni Mr. Villanueva. Naintindihan niya agad kung ano ang gusto ni Rocco. Sir, hindi ko pwedeng gawin mo. Putol ni Rocco. Ang boses ay nawalan na ng anumang kabaitan. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Huwag mo akong bibigyan ng problema ngayon, Tala. Masyado na akong maraming iniisip. Isang pirma lang, walang makakaalam. Isipin mo na lang ito na isa pang paraan ng pagbabayad sa utang mo. Ang salitang utang ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Pinapaalala sa kanya ni Rocco kung sino ang may kontrol. Pinapaalala sa kanya na siya ay pag-aari nito. Paano kung malaman ito ng hacker? Tanong ni Tala. Ang boses ay halos pabulong na lang. Isang tawa ang kumawala kay Rocco. Ang hacker? Hayaan mo akong mag-alala tungkol sa hacker. Ang dapat mong alalahanin ay ang nanay mo. Narinig ko. Kailangan na naman daw ng isang cycle ng gamutan. Mahal iyon, hindi ba? Iyon na, ang tanikala. Muling humigpit ang pagkakatali nito sa kanyang leeg. Walang imik na kinuha ni Tala ang folder at tumalikod. Paglabas niya ng opisina, naramdaman niya ang mga tingin ng ibang empleyado. Nararamdaman ba nila kung gaano karumi ang kanyang pagkatao? Naamoy ba nila ang kasalanang nakadikit sa kanya? Nakasalubong niya si Diwa sa pasilyo. Tala, okay ka lang? Namumutla ka. Nag-aalalang tanong ng kaibigan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin lahat. Diwa, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Ngunit anong magagawa ni Diwa? Kapag nagsalita siya, si Rocco ang babagsak. Pero kasama siya at ang pag-asa ng nanay niya. Kaya umiling lang siya at pilit ng ngumiti. Okay lang ako. Pagod lang sa trabaho. Bumalik siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Inilapag niya ang kontrata sa mesa. Tinitigan niya ang blankong linya. Ito na ang hangganan. Ang pagpirma dito ay hindi na pagsunod lang sa utos. Ito ay pagiging isang tunay na kriminal. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ang isang mamahaling pluma. Ang pirma ni Mr. Villanueva ay madali lang gayahin. Ilang segundo lang, tapos na ang lahat. Maililigtas niya muli ang kanyang ina. Mawawala ang isang problema. Itinapat niya ang dulo ng pluma sa papel. Huminga siya ng malalim. Para kay nanay. Para kay nanay. Beep! Isang chat box ang biglang lumitaw sa kanyang screen. Itim. Pulang letra. Sisilakbo. Huwag mong gawin. Napatalon si Tala sa gulat. Nabitawan ng pluma. Paano? Nakikita ba siya nito? Ngayon din? May iba pang paraan. Nag-type pabalik si Tala. Ang mga daliri ay nanginginig. Sino ka? Anong alam mo? Walang text na sagot. Sa halip isang image file ang ipinadala. Nag-aalangan man, binuksan niya ito. Ang kanyang puso
ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi ito isang dokumento. Hindi ito isang ebidensya. Ito ay isang larawan. Isang malinaw na larawan na kuha mula sa CCTV sa labas ng kanyang opisina noong nakaraang araw. Nakatayo sa larawan ng isang lalaki, papalabas mula sa kanyang interview. Ang lalaking may magulong buhok, kupasing damit, at mga matang may kakaibang lalim. Ang lalaking tinawag niyang basura, si Amihan Solomon. Ang screen ay tila nahati sa kanyang paningin. Sa isang banda, ang mga salita ng hacker na nakakaalam ng kanyang pinakamalalim na sekreto. Sa kabilang banda, ang mukha ng taong hinusgahan niya at iwinaksi na parang walang halaga. At sa isang iglap na puno ng lagim at pagkamangha, ang dalawang imahe ay naging isa. Ang larawan sa screen ay tila isang multo mula sa nakaraan, bumabalik upang singilin siya. Si Amihan Solomon, ang basurang itinapon niya. Siya pala si Silakbo. Ang pagka-realize ay hindi dumating na parang isang alon. Ito ay dumating na parang isang kidlat. Sinisira ang lahat ng kanyang paniniwala at iniiwan siyang nanginginig sa gitna ng mga abo. Ang lalaking hinamak niya dahil sa kawalan ng diploma ay ang parehong lalaki na kayang pasukin ang pinakamatibay na sistema sa buong bansa. Ang lalaking minamaliit niya dahil sa panlabas na anyo ay ang parehong lalaking nakikita ang lahat ng kanyang mga sekreto. Isang tawang walang tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawa ng isang taong nasa bingit ng kabaliwan. Ang kabalintunaan ay napakasakit. Ang pinakamakapangyarihang tao na nakilala niya ay nagkubli sa anyo ng pinakaordinaryong aplikante. Mabilis niyang isinara ang chat box na para bang sa paggawa noon ay maitatago niya ang katotohanang natuklasan niya. Tumingin siya sa paligid sa CCTV camera sa sulok ng kanyang opisina. Nakikita ba siya nito ngayon? Pinapanood ba nito ang bawat pagtibok ng kanyang puso? Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo? Ang kontrata na inutos ni Rocco ay nakalatag pa rin sa kanyang mesa. Sa tabi nito, ang pluma na kanyang nabitawan. 200 ang nasa kanyang harapan. Bawat isa ay patungo sa isang bangin. Ang 100 ay ang pagsunod kay Rocco. Ang pagpirma sa dokumento. Ang pagiging isang kriminal. Ito ang daan na pamilyar. Ang daan na magbibigay ng panandaliang kaligtasan para sa kanyang ina. Ngunit magbabaon sa kanya ng mas malalim sa kumunoy. Ang pangalawang daan ay ang pagtitiwala sa isang hacker, isang multo, isang estranghero na nagpakita sa kanya ng kanyang larawan. Ang pagtitiwala sa lalaking sinaktan niya. Ano ang garantiya niya na tutulungan siya nito? Paano kung ito ay isang mas masalimuot na bitag? Isang paraan para sirain silang dalawa ni Rocco ng sabay? Ang kanyang buong buhay ay isang serye ng mga kalkuladong desisyon. Laging pinipili ang pinakaligtas, ang pinakapraktikal. Ngunit ngayon, walang ligtas na pagpipilian. Tinitigan niyang muli ang kontrata. Kailangan niyang pumili. Sa isang iglap, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na hindi batay sa lohika, kundi sa isang bagay na mas malalim. Isang desperadong pagsusugal. Ayaw na niyang maging piyon. Hindi niya pipirmahan ng kontrata sa paraang gusto ni Rocco. Ngunit hindi rin niya ito hayagang susuwayin. Kailangan niyang maglaro. Kinuha niya ang folder, tumayo, at lumabas ng kanyang opisina. Dumiretso siya sa opisina ng Finance Department sa ilalim ng isa pang CCTV camera kung saan alam niyang maaaring nanonood si Silakbo. "Hi Jenny!" Bati niya sa isang accounting staff. Pinapalog ni Sir Rocco itong bagong kontrata with Omnicorp. Urgent daw. "Sige po, Ma'am Tala." Sagot ng staff. Kinukuha ang folder. Pero wala pa po yung pirma ni Sir Villanueva. "Alam ko," sabi ni Tala. Ang boses ay kalmado ngunit ang puso ay umaalpas. "Huwag mo munang i-process.
Ilag mo lang na na-receive mo na for checking. Kailangan lang ma-record sa system na on-time itong na-submit. Ako na ang bahalang kumuha ng pirma kay Sir Villanueva. Pagbalik niya, ito ang kanyang maliit na paghihimagsik. Sinunod niya ang utos ni Rocco na ipasa ang kontrata. Ngunit ginawa niya ito sa paraang hindi pa ito magiging opisyal. Nag-iwan siya ng isang bakas na nagpapakita na ang dokumento ay may kulang. Isang maliit na senyales kay Silakbo at sa sino mang mag-iimbestiga sa hinaharap na hindi siya bulag na sumunod. Naglakad siya pabalik sa kanyang opisina. Pakiramdam niya ay 1,000 kilo ang nabawas sa kanyang balikat. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, gumawa siya ng isang bagay na batay sa sarili niyang konsensya, hindi sa takot. Ngunit ang panandaliang gaan ng pakiramdam ay agad na naglaho. Sa loob ng kanyang opisina, naghihintay si Rocco. Nakaupo ito sa kanyang sariling silya, nakapatong ang mga paa sa kanyang mesa. Isang mapanuyang ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Galing mo, Tala. Galing mong maglaro," sabi ni Rocco. Ang boses ay puno ng pait. Nanlamig ang buong katawan ni Tala. "Sir? Anong ibig mong sabihin? I log for checking?" Tumawa si Rocco. "Akala mo ba hindi ko nakikita ang bawat kilos mo? Meron akong access sa lahat ng logs, sa lahat ng email, sa lahat ng camera. Akala mo, matatalinuhan mo ako?" Tumayo si Rocco at dahan-dahang lumapit sa kanya na parang isang ahas na papalapit sa kanyang biktima. "Binigyan kita ng isang simpleng utos, Tala. Isang simpleng utos para patunayan ang katapatan mo at hindi mo ginawa." "Hindi ko pwedeng pekein ang pirma, Rocco. Mali yon," sabi ni Tala. Nakahanap ng tapang mula sa kung saan. "Mali?" Hinawakan ni Rocco ang kanyang braso, mahigpit. "Gusto mong pag-usapan kung ano ang mali? Ang mali ay ang pag-iisip mong may pagpipilian ka. Simula pa lang, pag-aari na kita." Binitiwan siya ni Rocco ng marahas. "Pero okay lang. Salamat sa pagpapakita ng tunay mong kulay. At salamat sa pagbibigay sa akin ng perpektong dahilan." May pinindot si Rocco sa kanyang telepono. Pagkatapos ng ilang segundo, bumukas ang pinto ng opisina ni Tala. Pumasok ang 2 unipormadong guwardiya mula sa building security. "Talamarasigan," sabi ni Rocco. Ang boses ay opisyal at walang emosyon. "Dahil sa iyong pagtatangkang manipulahin ang isang kumpidensyal na dokumento at sa iyong pag-access sa isang file nang walang tamang pahintulot, you're suspended, effective immediately." Ang mga salita ay parang isang putok ng baril sa isang tahimik na silid. Ang mundo ni Tala ay gumuho. Ang kanyang pagsusugal ay nabigo. Ang kanyang maliit na paghihimagsik ay sinuklian ng isang parusang kamatayan. "I-escort niyo siya palabas," utos ni Rocco sa mga gwardiya. "Siguraduhin niyong hindi siya makakabalik sa kanyang computer." Walang nagawa si Tala, kundi sumunod. Habang dinadaan siya sa gitna ng opisina, ang lahat ng kanyang mga katrabaho ay nakatingin. Ang mga bulungan ay naging mga hayagang titig, mga titig ng awa, ng pag-uusisa, at ng paghusga. Ang reyna ay nalaglag mula sa kanyang trono. Habang naglalakad, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa CCTV camera. Isang tahimik na mensahe para sa lalaking nasa likod nito. "Nagtiwala ako sa iyo." At pagkatapos, tuluyan na siyang nawala sa likod ng mga salaming pinto ng Sinagtech. Ang bawat hakbang palabas ng gusali ng Sinagtech ay isang hakbang papalayo mula sa buhay na kanyang binuo. Ang mga salaming pinto ay nagsara sa kanyang likuran na may isang pinal na kalabog na para bang isinasara ang isang kabanata ng kanyang buhay. Ang ingay ng lungsod ng Hiraya, ang mga busina ng sasakyan, ang sigawan ng mga tao ay tila mas malakas, mas magulo. Ngayong wala na siyang toring-garing na mapagtataguan. Dinala siya ng mga gwardiya hanggang sa lobby. Kinuha ang kanyang ID at iniwan siyang nakatayo roon na parang isang estranghero
sa lugar na dati niyang tinatawag na pangalawang tahanan. Sa kanyang kamay, isang maliit na karton na kahon lamang ang laman ng iilang personal na gamit na pinayagang kunin sa kanyang mesa. Ang mga tingin ng mga taong dumaraan ay puno ng pag-uusisa. Siya si Tala Marasigan, ang matigas na HR head, ang reyna sa kanyang tore. Ngayon, isa na lang siyang kwento ng chismis sa coffee break. Ang bituin ay bumagsak. Hindi niya alam kung saan pupunta. Automatikong naglakad ang kanyang mga paa. Dinala siya sa isang pamilyar na lugar, ang parke, kung saan niya madalas dalhin ang kanyang ina. Umupo siya sa isang bakanteng bench. Inilapag ang kahon sa tabi niya at tinitigan ang kawalan. Ang lahat ay nawala sa isang iglap. Ang kanyang trabaho, ang kanyang reputasyon, ang kanyang pinagkakakitaan, at sisilakbo. Si Amihan, ang lalaking pinagkatiwalaan niya sa isang saglit na kahinaan. Nasaan siya noong kailangan niya ng tulong? Pinanood lang ba niya itong bumagsak? O mas malala, ito ba talaga ang plano niya mula sa simula? Ang gamitin siya para lalong galitin si Rocco at pagkatapos ay hayaan siyang masira? Isang mainit na likido ang pumatak sa kanyang kamay. Luha. Hindi niya namalayan na umiiyak na pala siya. Sunod-sunod, tahimik, walang hikbi. Mga luhang matagal na niyang kinimkim, mga luhang simbolo ng kanyang pagkabigo. Sumugal siya at natalo. Natalo ng malaki. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito. Umaasa. Sana si Diwa. Sana isang mensahe mula kay Amihan. Ngunit hindi. Ang pangalan sa screen ay ang pangalang kinatatakutan niya ngayon ng higit sa lahat. Hiraya General Hospital. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinagot ang tawag. Ang boses ay paos. Hello? Miss Marasigan? Sabi ng pamilyar na boses mula sa billing department. Tumatawag po ulit ako. Pasensya na po sa istorbo. Pero yung promise niyo po na magbabayad by the end of the week, bukas na po iyon. Kung wala po kaming matatanggap na bayad, mapipilitan na po talaga kaming ilipat ang nanay ninyo sa ward. Huwag. Sigaw ni Tala. Ang boses ay basag. Ang bawat salita ng babae sa telepono ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Please, pakiusap. Huwag ninyo siyang ililipat. Gagawa ako ng paraan. Bigyan niyo lang ako ng kaunti pang oras. Ngunit anong paraan? Anong oras? Wala na siyang trabaho. Wala na siyang pera. Wala na siyang pag-asa. Pagkatapos ng tawag, ibinagsak niya ang kanyang ulo sa kanyang mga palad at humagulgol. Ngayon, hindi na tahimik. Isang hagulgol na puno ng sakit, ng pagsisisi, ng kawalan ng magawa. Isang tunog ng isang taong tuluyan ng sumuko. Sino ang lalapitan niya? Si Diwa. Hindi niya kayang ipapasa ng ganito kalaking problema sa kanyang kaibigan. Ang kanyang mga kamag-anak. Matagal na silang walang koneksyon. Siya na lang mag-isa. Siya at ang kanyang ina. Matapos ang tila walang katapusang pag-iyak, tumayo siya. Kailangan niyang umuwi. Kailangan niyang harapin ang kanyang ina at magpanggap na ang lahat ay maayos, tulad ng lagi niyang ginagawa. Pagdating niya sa kanilang maliit na apartment, nadatnan niyang mahimbing na natutulog ang kanyang ina sa salame. Ang TV ay mahinang nag-iingay. Ang mukha nito ay payapa. Walang bakas ng sakit. Walang bakas ng pag-aalala. Sa pagtulog lang nito, nagkakaroon ng kapayapaan. Tinitigan ni Tala ang natutulog na ina. Ang babaeng isinakripisyo ang lahat para sa kanya. At siya, bilang kapalit ay nabigo. Nabigo siyang protektahan ito. Nabigo siyang bigyan ito ng komportabling buhay. Patawarin mo ako. Nay! Bulong niya. Ang mga luha ay muling dumadaloy. Sorry kung bibiguin kita. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanyang silid.
Isinara ang pinto at sumandal dito. Ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang dibdib. Dinudurog siya. Ito na ba ang katapusan? Wala na ba talagang pag-asa? Sa gitna ng katahimikan ng kanyang pag-iisa, biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng kama. Isang tunog ng text message. Ayaw na sana niyang tingnan. Baka ang ospital na naman. O baka isang mensahe mula sa isang katrabaho? Nangungumusta sa tsismis. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na abutin ito. Ang mensahe ay mula sa isang hindi rehistradong numero. Maikli lang ito. Ngunit ang bawat salita ay tila isang lubid na inihagis sa isang taong nalulunod. Kapihan ng pag-asa. Bukas, 8 a.m., mag-isa kang pumunta. Oras na para mag-usap tayo, Tala. Walang tulog. Iyon ang naging gabi ni Tala. Paulit-ulit niyang binasa ang mensahe, tinitimbang ang bawat salita. Isang bitag ba ito o isang lubid ng kaligtasan? Sa huli, alam niya ang sagot. Wala na siyang pagpipilian, wala na siyang babagsakan pa. Kung ito man ay isang patibong, handa na siyang harapin ito. Ang kapihan ng pag-asa ay isang maliit na coffee shop na nakatago sa isang tahimik na eskinita, malayo sa nagmamadaling mundo ng distrito ng negosyo. Ang pangalan nito ay tila isang mapait na biro sa kalagayan niya ngayon. Ngunit habang papalapit siya, naamoy niya ang pamilyar na aroma ng bagong timplang kape. Isang amoy na laging nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting kapanatagan. Pagpasok niya, isang kampanilya sa itaas ng pinto ang marahang tumunog. Iilan lang ang tao sa loob. Sa isang mesa sa pinakasulok, malapit sa bintana, nakaupo ang isang lalaki. Hindi ito ang Amihan Solomon na nakita niya sa interview. Ang buhok nito ay maayos na. Ang suot nito ay isang simpleng itim na sweater at maong, malinis at disente. Umiinom ito ng kape. Ang mga mata ay nakatuon sa labas ng bintana. Ngunit nang marinig nito ang kampanilya, dahan-dahan itong lumingon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Walang pagmamataas sa tingin nito. Walang galit. Ang nakita lang ni Tala ay isang malalim at hindi masukat na kalmadong pagtingin. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa mesa nito at naupo sa silyang nasa harapan niya. Hindi binibitawan ng kanyang titig. Ilang sandali silang hindi nagsalita. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng musika mula sa speaker ng kapihan. Si Tala ang unang bumasag sa katahimikan. Ikaw, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng bigat. Ikaw si Silakbo. Hindi ito isang tanong. Isa itong pag-amin sa katotohanang pilit niyang tinatakasan. Dahan-dahang tumango si Amihan. Ako nga, sagot niya. Ang boses ay kalmado. At oras na para mag-usap tayo, Tala. Isang tawang mapait ang kumawala sa mga labi ni Tala. Mag-usap? Tungkol saan, Amihan? Tungkol sa kung paano mo sinira ang buhay ko sa loob lang ng ilang araw. Ginawa mo ba to para makaganti? Dahil sa ginawa ko sa'yo sa interview? Kung oo, binabati kita. Nanalo ka na. Wala na akong lahat. Ang sakit sa kanyang boses ay hindi maikakaila. Tinitigan siya ni Amihan at sa unang pagkakataon, nakita ni Tala ang isang emosyon sa mga mata nito. Isang bagay na kahawig ng pagsisisi. Hindi ikaw ang target ko, Tala. Mahinahong sabi ni Amihan. Kailanman, hindi ikaw. Huwag mo akong lokohin. Giit ni Tala. Hindi napigilan ang pagtaas ng kanyang boses. Ako ang una mong pinadalhan ng mensahe. Ang opisina ko ang una mong pinuntirya at hinayaan mo lang akong masuspinde. Oo, pag-amin ni Amihan. At ang pag-amin na yun ay nagpatigil kay Tala. Oo, ikaw ang ginamit kong mensahe at iyon ang pagkakamali ko.
Noong una, ang tingin ko sa'yo ay kasama ka niya. Isa kang reyna sa turing iyon at akala ko pareho kayo ng niyo ng hari mong si Rocco. Ang pagbanggit sa pangalan ni Rocco ay nagpabago sa lahat. Pero nagkamali ako. Pagpapatuloy ni Amihan, ang tingin ay diretsong nakatutok sa kanya. Nakita ko ang lahat tala, ang ospital, ang nanay mo, ang utang. Nakita ko kung paano kanya ginagamit. Hindi ko intensyon na mapahamak ka. Patawad kung ang mga galaw ko ang nagtulak sa'yo sa sitwasyong ito. Ang salitang patawad na sinabi ng buong sinseridad ay tumama kay Tala na parang isang malakas na sampal. Sa lahat ng mga taong nanakit sa kanya, sa lahat ng mga taong gumamit sa kanya, ito ang unang pagkakataon na may isang taong humingi ng tawad. Paano? Paano mo nalaman ang lahat ng yon? Tanong niya. Ang galit ay napalitan na ng pagkalito. Ganoon din kung paano ko nalaman ang mga ghost project at mga pekeng kontrata, sagot ni Amihan. Walang sikretong hindi nabubuksan kung alam mo lang kung saan hahanapin. Ang habol ko ay si Rocco del Fuego. Siya ang sumira sa buhay ko noon. At ngayon, ginagawa niya ulit yon sa iba, sa'yo. Ikinuwento ni Amihan ang lahat. Ang pagiging magkaibigan nila ni Rocco, ang pagbuo nila sa Sinagtech, ang Prometheus system na siya ang lumikha, at ang katrayduran na nagpatapon sa kanya sa anino. Habang nagsasalita si Amihan, isang bagong larawan ang nabubuo sa isipan ni Tala. Hindi ito isang kwento ng hacker laban sa isang HR manager. Ito ay isang kwento ng dalawang biktima ng iisang tao. May plano ako para ibagsak siya. Sabi ni Amihan, ang kanyang boses ay puno na ngayon ng determinasyon. Isang plano na maglalabas ng lahat ng kanyang kasinungalingan at pagnanakaw. Pero para magawa ko yon, kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng isang taong nakakaalam sa sistema mula sa loob. Kailangan kita, Tala. Tinitigan siya ni Tala. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na isang basura, hindi na isang hacker. Siya ay isang pag-asa. Isang mapanganib, hindi sigurado, ngunit isang pag-asa pa rin. Anong kasiguraduhan ko na hindi mo ako pababayaan ulit? Tanong ni Tala. Wala. Tapat na sagot ni Amihan. Katulad ng wala rin akong kasiguraduhan na hindi mo ako tatraydurin. Pagsusugal ito para sa ating dalawa. Ang tanong ay, handa ka bang pumusta sa akin para sa pagkakataong makalaya? O mas gugustuhin mong manatiling piyon ni Rocco habang buhay? Ang tanong ay tumatak sa kanyang puso. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga taong naglalakad, nabubuhay ng normal. Gusto niyang maibalik iyon. Ang kapayapaan, ang kalayaan. Muli siyang tumingin kay Amihan. Nakita niya sa mga mata nito ang parehong sakit at galit na nararamdaman niya. Sa wakas, nakahanap siya ng isang kakampi. Huminga siya ng malalim. Sige, sabi niya. Ang desisyon ay pinal na. Anong kailangan mong gawin ko? Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Amihan. Ang unang nangiti na nakita ni Tala mula sa kanya. Inilabas niya ang isang maliit na itim na USB mula sa kanyang bulsa at dahan-dahan itong itinulak sa ibabaw ng mesa papunta kay Tala. Sa loob ng isang linggo, magkakaroon ng board meeting kasama ang mga investors. Ito ang magiging susi mo para makapasok ulit sa building. At ito, tumingin si Amihan sa kanyang mga mata. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Ang magiging huling araw ni Rocco sa Sinagtech. Ang araw ng board meeting ay dumating na may kasamang kakaibang bigat sa hangin. Para kay Tala, pakiramdam niya ay naglalakad siya patungo sa kanyang sariling paghuhukom. Ang maliit na USB sa kanyang bulsa ay tila isang batong bakal, isang paalala sa bigat ng misyong nakaatang sa kanya.
Gamit ang programang inilagay ni Amihan sa USB, ang luma niyang ID ay pansamantalang na-reactivate sa sistema na nagbibigay sa kanya ng access bilang isang event support staff. Ang kanyang suot, isang simpleng itim na bestida at isang ID na may ibang pangalan, ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay isang espiya sa teritoryo ng kaaway. Bawat hakbang sa loob ng pamilyar na lobby ng Sinagtech ay isang pagsubok. Ang mga mukha ng dating katrabaho ay tila nang huhusga. Ang bawat pagbati mula sa gwardiya ay tila isang akusasyon, ngunit itinago niya ang kanyang takot sa likod ng isang kalmadong mukha, isang sining na pinag-aralan niya ng maraming taon. Ang kanyang gawain, ayon sa plano ni Amihan, ay simple ngunit delikado. Kailangan niyang makarating sa control room ng audiovisual system ng main conference hall. Ilang minuto bago magsimula ang presentasyon ni Rocco. Isang plug lang tala, sabi ni Amihan sa kanya sa telepono kagabi. Isaksak mo lang ang USB sa main console. Ako na ang bahala sa lahat. Isang plug lang. Ngunit ang console na yon ay nasa loob ng isang kwartong laging may bantay, lalo na sa isang importanteng araw na tulad nito. Habang papalapit siya sa conference hall, ang puso niya ay dumadagundong na parang isang makinang tumatakbo ng walang preno. Nakita niya ang dalawang IT personnel na nagbabantay sa labas ng AV room. Imposibleng makapasok ng hindi napapansin. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-text kay Amihan. May bantay! Plan B! Ilang segundo lang, isang reply ang dumating. Go to pantry, 3rd floor. Create a scene now. Nagtiwala siya. Mabilis siyang naglakad papunta sa hagdanan at umakyat sa 2nd palapag. Pagdating sa pantry, nakita niya ang isang coffee machine. Walang tao. Ito na. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay sinadya niyang matapilok, ibinuhos ang isang baso ng tubig sa sahig at sumigaw ng malakas. Ay, tulong! Nadulas ako! Agad na naglabasan ang mga tao mula sa kanilang mga cubicle. Nagkagulo. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa kanya, alam niyang sa kabilang bahagi ng gusali, sinisimulan na ni Amihan ang kanyang mahika. Sa conference hall, si Rocco Del Fuego ay nasa kasukdulan ng kanyang pagiging arogante. Nakatayo siya sa harap ng mga investors, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ipinagmamalaki ang record-breaking na kita ng Sinagtech. Sa aking pamumuno, sabi ni Rocco, isang malawak na ngiti ang nasa kanyang labi. Ang Sinagtech ay hindi lang aakyat, lilipad tayo. Sa labas, ang dalawang IT personnel na nagbabantay sa AV room ay biglang nakatanggap ng isang urgent alert sa kanilang mga tablet. Isang major network failure daw sa 2nd palapag, malapit sa pantry. Nagkatinginan sila at dali-daling tumakbo papunta sa hagdanan. Iyon ang pagkakataon ni Tala. Mabilis siyang tumakbo pababa. Ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan. Ang pinto ng AV room ay naiwang bahagyang bukas. Pumasok siya at sa isang iglap, nasa harap na niya ang komplikadong sistema ng mga wires at mga kumukutitap na ilaw. Nakita niya ang main console. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang USB mula sa kanyang bulsa. Isinaksak niya ito. Isang maliit na ilaw sa USB ang kumurap. Berde. Nagawa ko na, bulong niya. Dali-dali siyang lumabas, isinara ang pinto, at nagtago sa isang madilim na sulok ng pasilyo, kung saan tanaw niya ang loob ng conference hall sa pamamagitan ng salaming pader. Sa loob, si Rocco ay nasa kasagsagan ng kanyang presentasyon. At ngayon, para ipakita sa inyo ang hinaharap ng Sinagtech, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang ating pinakabagong. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang malaking screen sa likod niya ay biglang nag-flicker. Ang graph ng kita ay nawala. Napalitan ito ng isang itim na screen. Teka lang, mukhang may technical problem,
Sabi ni Rocco. Pilit na tumatawa, ngunit ang pawis ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang noo. Ngunit hindi ito isang simpleng technical problem. Biglang lumitaw sa screen ang isang kopya ng isang bank statement. Isang statement mula sa isang shell corporation na nagpapakita ng milyon-milyong pisong deposito. Kasunod nito, lumitaw ang isang larawan ng pekeng kontrata para sa isang ghost project. Ang pirma sa ilalim, Rocco Del Fuego. Ang mga bulungan sa loob ng kwarto ay nagsimula. Ang mga mukha ng investors ay napalitan ng pagdududa. Ang mukha ni Rocco ay namutla. Ano to? Sinong may gawa nito? Sigaw niya sa kanyang staff, ngunit hindi pa tapos ang palabas. Ang sumunod na lumabas ay isang audio wave at isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong conference hall, ang boses ni Rocco. Isang maliit na pabor, kapalit ng buhay ng nanay mo. Kung ang mga dokumento ay isang lindol, ang audio recording ay isang pagsabog ng bulkan. Lahat ng mata ay napunta kay Rocco, na ngayon ay nakatayo na, parang isang estatwang gawa sa yelo. Ang mukha ay puno ng hindi maipintang takot. At sa kasagsagan ng kaguluhan, ang mga pinto ng conference hall ay dahan-dahang bumukas. Isang lalaki ang pumasok, nakasuot ng simpleng itim na sweater. Kalmado, puno ng determinasyon. Naglakad si Amihan Solomon papasok, na para bang pag-aari niya ang lugar. Ang lahat ng ingay ay biglang tumigil. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Si Rocco ang unang nakabawi sa pagkabigla. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng purong galit. Sino ka? Anong karapatan mong gawin to? Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa puot. Tumigil si Amihan sa gitna ng silid. Tumingin siya sa mga investors. Pagkatapos ay kay Rocco. At sa huli, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa labas ng salaming pader. At nagtama ang kanilang mga tingin ni Tala. Isang bahagyang tango. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Rocco at nagsalita sa isang boses na kalmado, ngunit naririnig ng lahat. Ako lang naman ang basurang tinapakan ninyo. Ang mga salita ni Amihan ay bumagsak sa katahimikan ng conference hall na may bigat ng isang martilyo. Sa isang iglap, lahat ng alaala ay nagbalik kay Rocco. Ang mukha ng binatang aplikante, ang resume na may nakasulat na elementary graduate, ang pagmamataas sa boses ni Tala nang ikwento nito ang tungkol sa basurang aplikante. Ikaw. Bulong ni Rocco, ang pagka-realize ay isang suntok na mas masakit pa kaysa sa lahat ng ebidensyang ipinakita. Hindi. Imposible. Ngunit hindi na mahalaga kung ano ang pinaniniwalaan niya. Ang mga investors na pinamumunuan ng pinakamatandang miyembro ng board, si Ginoong Tan, ay tumayo. Ang kanilang mga mukha ay hindi na nagpapakita ng pagdududa, kundi ng malamig at matigas na desisyon. Bago pa man makakilos si Rocco, ang mga security personnel ng building, na ngayon ay sumusunod na sa utos ng board, ay pumasok at marahang pumalibot sa kanya. Tapos na ang laro. Ang hari ay nahulog mula sa kanyang trono. Habang si Rocco ay dinadala palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatutok kay Amihan. At pagkatapos ay kay Tala, na ngayon ay pumasok na rin sa silid. Isang tingin na nangangako ng paghihiganti. Ngunit wala na itong kapangyarihan. Isa na lamang siyang ordinaryong tao na haharap sa batas. Ang Sinagtech ay naiwan sa isang estado ng kontroladong kaguluhan. Ang mga investors ay agad na nagpulong. Ang mga empleyado sa labas ay nagkakagulo. Sinusubukang intindihin ang naganap na lindol. Sa gitna ng lahat ng ito, si Tala at Amihan ay naghahanap ng isang tahimik na lugar. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa rooftop ng gusali, kung saan ang ingay ng syudad sa ibaba ay tila isang malayong ugong na lamang. Ang hangin ay malamig, isang paalala na ang gabi ay papalapit na. Sumandal si Tala sa railings, tinitingnan ang papalubog na araw
na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Sa loob ng maraming taon, ang rooftop na ito ay simbolo ng kanyang tagumpay. Isang lugar kung saan niya tinitingnan ang syudad na parang isang reyna. Ngayon, iba na ang pakiramdam. Mas totoo, mas mapayapa. Tapos na. Bulong niya. Mas para sa sarili niya kaysa kay Amihan. Nagsisimula pa lang. Pagtatama ni Amihan na tumabi sa kanya. Hindi sila nagtinginan. Ang kanilang mga mata ay parehong nakatuon sa abot tanaw. Salamat, sabi ni Tala. Ang salita ay lumabas. Nang walang pag-aalinlangan. Sa lahat, iniligtas mo ko, iniligtas natin ang isa't isa. Sagot ni Amihan. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang awkward na katahimikan, kundi isang katahimikan na puno ng mga bagay na hindi masabi. Amihan, muling pagsasalita ni Tala. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Gusto kong humingi ng tawad. Lumingon si Amihan sa kanya. Ang kanyang mukha ay nagtatanong, sa ginawa ko sa iyo nung araw na yon. Pagpapatuloy ni Tala, pinipilit na salubungin ang kanyang tingin. Sa mga sinabi ko, hinusgahan kita, minamaliit kita. Naging isa ako sa mga taong kinamumuhian ko. At wala akong karapatang gawin yon. Patawad. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Tapos na ang pag-iyak. Tinitigan siya ni Amihan ng ilang sandali. Pagkatapos, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam mo, noong una, gusto kitang saktan. Gusto kong ipamukha sa iyo na nagkamali ka. Ngunit nang makita ko ang lahat, naintindihan ko na. Lumapit siya ng isang hakbang. Pareho lang tayong nasaktan ng iisang sistema, Tala. Ikaw, itinulak ka nito para maging isang bagay na hindi ka naman talaga. Ako, itinapon ako nito dahil hindi ako nababagay sa kanilang mga kahon. Siguro, pareho rin tayong may kasalanan. Pareho tayong nagpadala. Ang pag-amin ni Amihan sa sarili nitong pagkakamali ay isang regalong hindi inaasahan ni Tala. Ibinaba nito ang pader na matagal na niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso. Pero tapos na yon, sabi ni Amihan. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin ngayon. Biglang bumukas ang pinto ng rooftop. Si Ginoong Tan, ang investor, ang pumasok. Mr. Solomon, Miss Marasigan, maaari ko ba kayong makausap sandali? Lumapit ang matanda sa kanila. Mr. Solomon, hindi ko na kailangang sabihin pa, ngunit ang kumpanya ay may malaking utang na loob sa'yo. Matagal ko nang naririnig ang pangalang Silakbo sa underground tech community. Isang alamat na kayang gumawa ng imposible. Hindi ko akalain na makikilala kita ng personal. Ang Sinag Tech ay nangangailangan ng malaking paglilinis at pagbabago. Pagpapatuloy ni Ginoong Tan. Kailangan namin ng isang taong magtitiyak na ang nangyari ngayon ay hindi na mauulit. Isang taong magiging bantay ng integridad at transparency ng kumpanya. Tumingin ito ng direkta kay Amihan. Gusto naming ialok sa iyo ang posisyon bilang bagong pinuno ng aming Cybersecurity and Corporate Integrity Division. Bibigyan ka namin ng buong kapangyarihan para ayusin ang sistema mula sa pinakababa hanggang sa pinakamataas. Ang alok ay nakabibigla. Mula sa isang tinanggihang aplikante, ngayon ay inaalok siya ng isa sa pinakamataas na posisyon sa kumpanya. Tumingin si Amihan kay Tala na nakatingin sa kanya nang may ngiti ng paghanga. Ibinalik ni Amihan ang kanyang tingin kay Ginoong Tan. Tatanggapin ko po ang alok, sabi niya. Pero may isang kondisyon ako at kailangan ko para doon ang tulong ng pinakamagaling na HR manager na kilala ko. Lumipas ang 3 buwan
Ang Sinag Tech Solutions ay dumaan sa isang revolusyon. Ang dating kulturang nakabatay sa takot at sa mga walang kwentang papel ay unti-unting napapalitan ng isang kapaligirang nagpapahalaga sa tunay na talento, integridad at paggalang. Ang pinuno ng pagbabagong ito ay si Amihan Solomon. Mula sa kanyang bagong opisina, ang dating opisina ni Rocco Del Fuego na ngayon ay mas simple na at may mga bintanang laging bukas, pinangunahan niya ang pagbuo ng isang mas patas na sistema at sa tabi niya, sa bawat hakbang, ay si Tala Marasigan. Hindi na siya ang reyna ng yelo sa Turengaring. Ang blazer at masisikip na bestida ay napalitan ng mas komportableng kasuotan. Ang kanyang buhok ay madalas nang nakalugay, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Nawala na ang bigat at napalitan ito ng isang liwanag na matagal nang nawala. Bilang bagong Vice President for People and Culture, siya ang naging puso ng bagong Sinag Tech. Binuo niya ang mga bagong pulisiya na nagbibigay diin sa kapakanan ng empleyado. Inalis niya ang mga di makatarungang requirement at pinalitan ito ng mga prosesong sumusukat sa tunay na kakayahan. Ang HR department ay hindi na isang lugar na kinatatakutan, kundi isang lugar kung saan ang lahat ay maaaring lumapit para humingi ng tulong. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga papeles sa kanyang mesa, isang formal na sobre ang iniabot sa kanya ng kanyang sekretarya. Para sa inyo po, Ma'am Tala, galing sa opisina ni Sir Amihan. Binuksan niya ito. Sa loob, isang opisyal na job offer. Hindi na acting VP, kundi isang permanenteng posisyon. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa ilalim ng mga formal na detalye, may isang sulat kamay na mensahe. May kulang pa sa pirma. Magkita tayo mamaya sa dati nating tagpuan. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Tala. Ang dati nilang tagpuan ay ang Kapihan ng Pag-asa. Doon sa parehong mesa sa sulok kung saan nagsimula ang kanilang alyansa, nakita niya si Amihan na naghihintay. May 2 tasa ng kape na sa mesa. Akala ko ba ayaw mo sa mga formalidad na ganito? Tanong ni Tala habang umuupo. Iwinawagayway ang job offer. Bahagi iyon ng bagong protocol. Nakangiting sagot ni Amihan. Transparency. Lahat dapat may paper trail. Nagtawanan sila. Ang kanilang samahan sa nakalipas na 3 buwan ay naging pundasyon ng isang malalim na pagkakaibigan, isang pagkakaibigang batay sa respeto, tiwala, at sa isang pinagsamahang laban. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may isang kuryenteng hindi nila pinag-uusapan, isang damdaming dahan-dahang lumalago sa bawat araw na magkasama sila. May isa pa akong gustong ibalik sa'yo, sabi ni Amihan. May kinuha siya sa kanyang bulsa, inilapag niya ito sa mesa. Isang mamahaling pluma, ang parehong pluma na itinapon niya sa mesa noong araw ng interview. Naiwan mo, sabi ni Amihan. Tinitigan ni Tala ang pluma. Isang simbolo ng kanyang dating pagkatao. Isang paalala sa babaeng handang gawin ang lahat para sa kapangyarihan at pagkilala. Kinuha niya ito. Ngunit sa halip na itago, ibinalik niya ito sa kamay ni Amihan. Sa'yo na yan, sabi niya. Para maalala mo na kahit ang mga bagay na mukhang perpekto sa labas ay maaaring may lamat sa loob. At para maalala mo, dagdag ni Amihan, dahan-dahang isinasasra ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Tala na may hawak sa pluma, na ang mga bagay na itinuturing nating basura ay maaaring may tinatagong ginto sa loob. Nagkatitigan sila. Ang init ng kamay ni Amihan ay tila isang kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Tala. Sa sandaling iyon, alam na nila, hindi na ito pagkakaibigan lamang. Tala, sabi ni Amihan, ang boses ay seryoso na ngayon. Ang nanay mo, pumayag na siyang magpagamot sa Amerika. Ang board of directors, bilang pasasalamat, ay nag-alok na sagutin ang lahat. Ang balita ay isang alon ng kaligayahan
na bumalot kay Tala. Ang huling tanikala mula sa kanyang nakaraan ay naputol na. Salamat, Han. Salamat sa lahat. Wala iyon. Pero aalis siya sa susunod na buwan, sabi ni Amihan. Sasama ka ba sa kanya? Ang tanong ay naglalaman ng isang mas malalim na kahulugan. Tumingin si Tala sa labas ng bintana. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Amihan. Ang nakaraan ko ay nasa pangangalaga na, sabi niya. Ang hinaharap ko, nandito. Hindi na nila kailangan ng maraming salita. Ang kanilang mga ngiti, ang paraan ng kanilang pagtingin sa isa't isa ay sapat na. Sabay silang tumayo at lumabas ng kapihan. Ang sikat ng hapon ay ginintuan, nagbibigay ng init sa kanilang mga mukha. Hindi na sila ang dalawang taong nagtagpo sa gitna ng isang bagyo. Sila na ngayon ang liwayway pagkatapos nito. Habang naglalakad sila sa mataong bangketa, dahan-dahang hinanap ng kamay ni Amihan ang kamay ni Tala. Nang maglapat ang kanilang mga palad, ang lahat ay tila tama. Handa ka na ba para sa bagong simula, Tala? Tanong ni Amihan. Tumingin si Tala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, puno ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy para maging totoo. Ang kanyang nangiti ay hindi na pilit, hindi na isang maskara. Ito ay tunay. Ito ay para sa kanya. Kasama ka, Han. Handa na ako. At dito po nagtatapos ang kwento ni Tala at Amihan mula sa kaibuturan ng aking puso. Isang taos-pusong pasasalamat sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Salamat sa pagsama sa amin sa isang paglalakbay na puno ng sakit, pagbangon, at sa huli, walang hanggang pag-asa. Ang paghabi sa kwento ni Tala at Amihan ay naging isang personal na paglalakbay din. Isang paalala na sa likod ng bawat paghuhusga, mayroong isang kwentong hindi natin alam. At sa likod ng bawat pagkakamali, mayroong isang pusong naghahangad ng kapatawaran at pangalawang pagkakataon. Sana po, ang kanilang istorya ay nag-iwan sa atin ng isang mahalagang aral na ang tunay na pag-ibig ay hindi bulag, bagkus ito ay may kakayahang makita ang tunay na halaga ng isang tao. Lampas sa anumang diploma o panlabas na anyo. At ang pagpapatawad, gaano man kabigat, ang siyang tanging susi na nagbubukas sa pinto ng isang tunay na bagong simula. Ngayon, nais ko naman pong marinig ang inyong tinig. Ano po ang tumatak sa inyong puso at isipan sa kwentong ito? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong bawat komento ay nagsisilbing inspirasyon at liwanag sa aming patuloy na paglikha ng mga kwentong tatatak sa inyong mga puso. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan, nagmamahal at laging nagpapasalamat, Kwentong Damdamin TV.